Bakit hindi basta-basta ang bagong 500 peso polymer banknote? Isipin mo ito. Hawak mo ang isang 500 peso na papel na pera. Pero hindi ito katulad ng nakasanayan mo. Mas magaan, mas matibay, at may kakaibang disenyo na tila may ikinukwento. Hindi lang ito simpleng salapi na ginagamit sa araw-araw. Ito ay isang paalala, isang aral at isang panawagan. Sa bidong ito, aalamin natin kung bakit espesyal ang 500 peso polymer banknote, kung ano ang ibig sabihin ng bawat disenyo nito at kung paano ito konektado sa kasaysayan, kultura at kalikasan ng Pilipinas. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit mahalaga ang perang hawak mo mismo ngayon, manatili ka hanggang sa dulo. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng overside ng 500 peso polymer banknote. Yan, ang tinitingnan po nating larawan dito ay ang overside or ang harapang bahagi ng perang papel na ito. Agad po natin na mapapansin dito ang isang hayop na tila tahimik lang ngunit puno ng kahulugan. Yan po ay ang tinatawag na Visayan Spotted Deer or Rusa alfredi. Ayan po, isa ito sa mga pinakabihira at critically endangered na hayop sa buong mundo. Matatagpuan lamang ito sa mga makakapal na kagubatan ng Panay at Negros, dalawang isla na may malalim na kasaysayan sa Pilipinas. Hindi basta pinili ang Visayan Spotted Deer para sa banknote na ito. Kilala ang hayop na ito sa kanyang keen senses or matindi ang kanyang pandinig, matalas ang kanyang paningin at mabilis makaramdam ng panganib. Sa konteksto po ng pera, sinisimbolo nito ang clarity at saka sharpness. Para bang sinasabi ng disenyo, bilang mamamayan, kailangan nating maging mapanuri, alerto at may malinaw na pag-iisip sa bawat desisyong ginagawa natin, lalo na sa usaping ekonomiya at kinabukasan ng ating bansa. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, ang Panay at Negros ay hindi lamang po basta isla. Dito po umusbong ang mga sinaunang pamayanan, agrikultura at saka kalakalan. Ang pagkakalagay po ng Visayan Spotted Deer dito sa 500 piso ay tila pagkilala sa ambag ng mga rehiyong ito sa paghubog ng ating bansa, mula noon hanggang ngayon. Ngayon, bakit naman po kasama ang Acantipipyum mantinyanum dito sa disenyo? Ayan po, katabi lamang ito ng Visayan Spotted Deer ay makikita ang isang kakaibang bulaklak. At yan po ulit, ang Acantipipyum mantinyanum, isang endemic orchid ng Pilipinas. Mayroon itong dilaw na talutot na may pulang guhit at matatagpuan po sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Luzon, Mindoro, Panay, Negros at saka Leyte. Ang orchid na ito ay hindi lang simbolo ng kagandahan. Ito po ay simbolo rin ng resilience at saka diversity. Sa kasaysayan ng Pilipinas, dumaan tayo sa kolonisasyon, digmaan, sakuna at krisis. Ngunit nananatili pa rin tayong nakatayo. Gaya po ng orchid na tumutubo sa iba't ibang isla, yan sa iba't ibang mga isla, ang kulturang Pilipino ay namukadkad sa iba't ibang rehiyon. Bawat isa ay may sariling kulay at saka anyo. Sa paglalagay po ng endemic orchid dito sa overside, ipinapaalala po nito sa atin na ang tunay na yaman ng bansa ay hindi lamang pera, kundi ang likas na yaman at kultura na kailangang pangalagaan. Ngayon, dito naman po tayo sa reverse side. Ano naman po ang mensahe ng reverse side ng 500 peso polymer banknote dito? Kapag binaliktad po natin ang banknote, makikita natin dito ang isang tanawin na kinikilala sa buong mundo. At yan po ang Puerto Princesa Subterranean River National Park. Ayan po. Isa po itong UNESCO World Heritage Site at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang likas na yaman ng Pilipinas.
Ang ilog na ito ay dumadaloy po sa ilalim ng lupa at diretso sa dagat. Simbolo ng hiwaga at lalim ng kalikasan ng bansa. Sa kasaysayan, ang Palawan ay matagal nang tinuturing na last ecological frontier ng Pilipinas. Ang pagsama po ng subterranean river sa 500 piso ay malinaw na mensahe. Ang kaunlaran ay dapat kaakibat ng pangangalaga sa kalikasan. Ano naman ang Blue Nape Parrot at bakit ito mahalaga? Kasama rin dito sa reverse side ang tinatawag pong Blue Nape Parrot or Tanignathus lotionensis, isang native at saka critically endangered na ibon dito sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa ilang bahagi ng bansa, kabilang po ang Palawan. Ang ibong ito ay simbolo ng biodiversity at ng maselang balanse ng kalikasan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming hayop at halaman ang unti-unting nawala dahil po sa illegal trade, deforestation at kakulangan ng proteksyon. Ang paglalagay po ng Blue Nape Parrot sa banknote ay tila babala at paalala. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, maaaring sa mga larawan na lang natin makikita ang mga hayop na ito sa hinaharap. Ano naman ang ipinapahiwatig ng indigenous weave design mula sa Southern Philippines? Hindi rin dapat natin palampasin ang indigenous weave design dito na makikita po mismo rito sa reverse side. Ang disenyo na ito ay hango sa mga tradisyonal na habi mula sa Southern Philippines, partikular sa mga komunidad na matagal nang gumagawa ng tela gamit ang sariling kamay. Sa kasaysayan, ang paghahabi po ay hindi lang hanap buhay, kundi bahagi ng identidad ng maraming katutubong Pilipino. Ang bawat pattern ay may kahulugan, kwento ng pamilya, komunidad at paniniwala. Sa pagsama ng indigenous weave sa 500 piso polymer banknote, kinikilala ang ambag ng mga katutubo sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Paano nga ba naiiba ang polymer banknote sa dating papel na pera? Ang 500 piso na ito ay gawa po sa polymer, hindi po sa tradisyonal na pera. Ibig sabihin mas matibay, mas malinis at mas secure laban sa pamimeke. Ngunit lampas sa technical na aspeto, ang polymer banknote ay simbolo ng pag-usad ng Pilipinas sa makabagong panahon. Sa kasaysayan po ng salapi sa bansa, mula sa barter system hanggang sa mga barya at papel na pera, makikita po ang ebolusyon ng ekonomiya. Ang polymer banknote ay patunay na handa ang Pilipinas na yakapin ang pagbabago habang pinapahalagahan ang sariling identidad. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng elemento, ang Visayan spotted deer, endemic orchid, subterranean river, blue nape parrot, at saka indigenous weave, isa lamang po ang mensahe nito. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay ang kalikasan, kultura at mamamayan nito. Hindi ito basta pera na ipinambabayad. Ito ay paalala na bawat pisong hawak natin ay may responsibilidad. Responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan, igalang ang kasaysayan at suportahan ang kultura ng ating bansa. Para po sa akin, ang 500 piso polymer banknote na ito ay isa sa mga pinakamakabuluhang disenyo ng salapi sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nito itinampok ang mga mukha ng bayani, ngunit sa halip ay ipinakita ang mga tahimik na bayani ng bansa. Yan po ay ang kalikasan, ang mga hayop at mga katutubong kultura na matagal nang nagbibigay buhay sa ating pagkakakilanlan. Sa bawat paggamit natin ng perang ito, sana ay maalala natin na ang kaunlaran ay hindi po nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan at pinoprotektahan ang ating bansa para sa susunod na henerasyon. Marami pong salamat sa panonood mga kabarya. Panoorin na rin po ninyo ang mga recommended at saka suggested na sunod na mga videos natin dito.